Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang binata na muntik nang mapalayo sa kanyang mga magulang. Siya ay si Darren. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ngunit dahil sa tulong ng kaibigan ni Inay at Itay, nakatapos ako ng kolehiyo dito sa Maynila. Dito na rin ako nagkaroon ng maayos na trabaho. Maganda naman ang pagtitinginan namin ng aking mga magulang. Ngunit dumating ang panahong nasira yun. At tinanggap na pala nitong dalaga ko ang pag-ibig mo, Darren. Opo, Ma'am Cora. Kaya po sinabi ko kay Femi na ipaalam na po namin ito sa inyo. Natutuwa ako at nagpapasalamat at ginawa mo ito. Ibig lang sabihin, ginagalang at nirerespeto mo ko. Sabi ko naman po sa inyo, Mama, mabait po si Darren. Naniniwala na ako sa iyo, Femi. Ang gusto ko lang sana, Darren, ay igalang mo ang aking anak. Huwag kayong lumagpas sa inyong limitasyon. Lalo na nga, hindi pa kayo kasal. Makakaasa po kayo, Ma'am Cora. Salamat. Mukhang isa ka ngang mabuting anak. Kaya naman parang ibang sigla mo ngayon Sinagot ka na pala ni Femi. Oo, mahal na mahal ko siya, Kevin. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Aba, mukhang nangangamoy kasala na. Ang bilis Ayoko nang patagalin pa Gusto ko na siya makasama. Kaya bala kong yayain na siyang pakasal. Oh? Total, may ipon na rin naman ako at maayos na trabaho. Aba, naku dapat pala malaman na yan ni na Aling Lita at Mang Homer. Ha? Hindi, wala akong planong sabihin sa kanila. Ano? Oh, bakit naman? May problema ba kayo ng mga magulang mo? Galit ako sa kanila Ilang buwan ko na nga silang hindi pinadadalhan ng tulong. Ha? Oh, bakit naman, Darren? Kailangan nila ang tulong mo. Kasalanan nila. Kaya bahala sila. Salamat naman, Kevin, at pinasyalan mo kami. Holiday po kasi ngayon. At natapat pang weekend bukas, kaya umuwi ako. Dinalaw ko po si Inay. Kaya eto, kumasyal na rin po ako dito sa inyo. Mabuti ka pa. Naaalala mo ang mga magulang mo. Kailan ko lang ho nalaman na nagkaroon pala kayo ng alitan ni Darren, Mang Homer? Aling Lita? Ay, paano? Hindi niya matanggap ang aming panig, ang aming paliwanag. Kaya pinagsalitaan niya kami ng masakit. At hindi na siya umuwi dito. Nalungkot nga po ako sa ginawa niya pinayuhan ko po siya na mali ang ginawa niya. Matigas ang ulo Ayaw makinig. Pati nga po sina Inay at Itay. Nadismaya rin kay Darren. Sabi na nga kaming makita siya. Ay, wala naman kaming magagawa. Galit siya. Ayaw niyang makipagkita sa amin. Alam niyo na ho ba na may nobya na po siya? At nagbabalak ng pakasal? Oh, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, Lita? Naalala ko lang ang anak natin, Homer. Kasi paborito niya ang ulam na ito. Huwag mo na siyang isipin. Magkakasakit ka lang kung lagi kang malulungkot at iiyak. Ay, hindi ko maiwasan. Saan ba tayo nagkulang ng pagpapalaki sa kanya? Sinikap naman natin na palakihin siya nang may kagandahang asal. Eh, bakit nagkaganon? Nadala siya ng kanyang paniniwala.
Higit na naging matimbang sa kanyang puso ang paniniwalang yon kaysa sa pagmamahal niya para sa atin. Maunawaan pa kaya niya tayo? Yun ang idalangin natin sa Diyos, Lita. Oo, Darren. Payag ako. Salamat, Femi. Hindi mo pagsisisiyan ang pagpayag mong pakasal sa akin. Sabihin na natin ito kay Mama. Yung talagang gagawin natin. Darren, Oh. sana ipakilala mo na rin ako sa parents mo. Ha? Ayaan mo. Gagawin ko. Wala ka ba talagang balak na papuntahin dito sina Aling Lita at Mang Homer? Ay, paano sila makikilala nila Femi? Magdadahilan na lang ako para hindi na nila hanapin pa sina inay. Ayoko talaga silang ipakilala kina Femi dahil baka tulad ko, magalit din sila kina inay. Ay, bakit mo naman nasabi yan? Dahil ang alam ko, pareho lang kami ng pinaniniwalaan. Dahil lang doon, tuluyan mong itatakwil ang parents mo. Kevin, kasalanan sa Diyos ang gagawin mo. Alalahanin mo, sa kanila mo utang ang iyong buhay. Kasalanan nila kaya ako nagalit sa kanila. Ayaw nilang makinig sa akin. Saradong isip nila. Pareho ka magagalit, ha? Baka naman ikaw ang saradong isip. Kevin, Kasi hinatulan mo na agad ang taong tumulong sa'yo. Ganoong wala pa namang hatol sa kanya ang batas. Darren, anak? bakit kayo na pa rito? Sabik na kaming makita ka. Kaya nagpunta kami dito. Kumusta ka na? Ilang buwan ka lang hindi dumadalo sa bahay. Hindi ka rin nagte-text o tumatawag man lang. May sinabi na ako sa inyo noon, hindi ba? Darren, hanggang ngayon ba naman? Galit ka pa rin sa amin? Tapos na yun. Hindi ba pwedeng kalimutan na natin? Hindi kayo nakinig sa akin. Anak, yun ay dahil mali ka naman. Walang kasalanan ng kaibigan ko. Napatunayan na niya yon sa korte. Isa pa, tayo ay may kalayaang paniwalaan kung anong ibig natin. Bakit ka nagagalit sa amin? Pero hindi naman kami nagalit sa iyong pinanindigan. Kung nakinig kayo sa akin, maaaring hindi kami nabigo. Talaga bang mas mahalaga na sa iyo ang ibang tao kaysa sa amin ang mga magulang mo? Umalis na kayo. Marami pa akong gagawin. Darren! Halika na, Alita. Halika na. Umalis na tayo. Pinagsarahan na niya tayo ng pinto. Excuse me po. Oh, Bakit po nariyan kayo sa labas? ha? Ay, galit sa amin ang anak namin. Kaya uuwi na kami. Ho? Kayo po ang parents ni Darren? Oo, hindi. Bakit po siya nagalit sa inyo? Femi, kanina pa ako dito sa inyo. Pero kanina ka pa walang tibo. Sumaba pakiramdam mo? Hindi. Nalulungkot lang ako. At nadidismaya. Bakit? At kanino ka nandidismaya? Sa'yo. Sa akin? Teka, hindi kita maintindihan. Nagpunta ako sa tinutuluyan mo kahapon. Dadalan sana kita ng baked macaroni. At naabutan kong lumuluha sa labas ng bahay mo ang mga magulang mo. Ha? At sa pagtatanong ko sa kanila, nalaman ko ang lahat. Darren,
ginawa sa kanila yun? Femi, umanig sina inay sa mali. Sa vice mayor namin. Kahit na nga alam ng lahat na may dinispal kong pera yun. Ang sabi ng mga magulang mo, napawalang sala na ang vice mayor ninyo. Bakit galit ka pa rin? O baka naman, dahil hindi kayo pareho ng sinuportahan. Nabigong sinuportahan ko dahil sa kanila. My God, Darren. Sinisisi mo sila dahil doon? Bakit? 2 points lang ba ang laman ng sinuportahan nila sa kandidato mo? Eh bakit ka ba nagagalit sa akin? Pareho lang naman ang partidong sinuportahan natin. Oo, totoo. Pero open-minded kami ni Mama. Hindi namin sisirain ang pakikitungo namin sa aming pamilya, kamag-anak at kaibigan dahil lang sa sinuportahan namin. Hindi niya kami alipin. Sana naman ganun ka rin. Hindi naman natin utang sa mga politiko ang ating buhay, kundi sa ating mga magulang. Tama ang mga sinabi mo sa kanya, anak. Oh, anong sabi niya? Hindi po siya kumikibo. Maya-maya nagpaalam na. Ay, nawa, magliwanag ang isip niya dahil sa mga sinabi mo. Dismayado po talaga ako sa kanya, Ma. Akala ko pa naman, mabuti siyang anak. Hindi pala. Biro nyo, pinagkaitan niya ng tulong ang parents niya dahil lang sa naiinis siya. Minsan talaga, anak, natatalo na silakbo ng damdamin ng tao. Kaya nga tayo na higit na nakauunawa, ang siyang dapat na magpaliwanag sa kanila. Tulungan natin sila na papagtagumpayan at labanan ang silakbo ng damdamin yun. Lita, nalulungkot ka na naman. Siyempre, hindi mo naman may aalis sa akin yun, Homer. Nasasaktan pa rin ako. Tuwing maaalala ko ang ginawa sa atin ni Darren. Yun din naman ang nadarama ko. Pero nagpapakatatag ako at umaasa na magliliwanag din ang isipan ng ating anak. Nay? Tay? Homer, si Darren narito. Darren, anak, Patawarin po ninyo ako, Nay. Tay, sa mga masakit na ginawa't sinabi ko sa inyo. Nadala po ako ng silakbo ng damdamin ko. Kinailangan pa ang ibang tao upang maliwanagan ako. Patawad po. Mahal na mahal ka namin, anak. Nay, Kahit nasaktan mo ang aming damdamin. Hindi ka namin matitiis. sapat na sa amin na hindi ka nagalit at nauunawaan mo na kami. muli ako nakadama ng saya sa aking damdamin nang magkaayos kami ng aking mga magulang. Nagkasundo rin naman kami ni Femi at ngayon ay kasal na kami. Bago ako matapos ng paglalahad, gusto ko lang tawagan ang mga nakikinig. Sana mahalin natin ang ating pamilya, lalo ng ating mga magulang, higit sa sino pa man. Ako po si Darren, ito ang aking buhay. Kung magiging mahinahon lamang ang mga mamamayan, mababawasan ang mga kaguluhan at hindi mababahira ng kalungkutan ang nadaramang kaligayahan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Julie Gaspi, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Darren. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz,
Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.